Magandang gabi po. Good evening, everyone. Magandang gabi po sa inyo. Good evening, Kuya Vince, Ate Mai. Good evening, Dave. Good evening, Angeli. Good evening, Rachel and Jai. Good evening, Jelly. Aileen, good evening. Kuya Manny, good evening. And Ate Malen, magandang gabi sa inyo. Alright. Good evening po. Magandang gabi at magandang gabi rin po kay birthday girl, kay Tita Josie. Magandang gabi po. Ayan, sabi ni Dave, good evening everyone. Sabi ni Angeli, good evening po. Sabi ni Kuya Bin sa Ate Mai, good evening po. Sabi nila Rachel, magandang gabi po sa lahat. Listening mode po tonight, bawi po next week. Praise report. We praise the Lord for complete healing sa buong family po namin. There are blessings came and coming in. Secret po muna, but we praise the Lord for that. There are challenges in many aspects this season, but God's grace, we know we have overcome them. Healing for Nanay's eyes din po. Namumula pa din at maayos ang insurance niya. Ayan, pag-pray natin si Tita Bing. Sulat ko lang dito po. Ang dali lang po. Okay, so balik tayo dito. Good evening, Faith and Sai. Good evening, Jorel and Liana. So, we have lahat listening except for Ate Malen, Ate Josie, and Ate Faith, and Kuya Sai. Okay, papasukin natin si James. Siguro, let's start with our praise report and prayer request. Good evening sa iyo, James. Let's start with Ate Malen. Siya yung nauna dito. Ayan. Ate Malen, may praise report ka ba? Prayer request? Praise report, hindi ako late, Pastor, ha? Okay, ikaw una-una. For the record, ha? For the Vince, record. hindi ako late. Kailangan ko po prayer request kasi we have a lot of property managers who are not really in good health situation. So Mm, yun po ang i-request ko ng prayers, yung aming mga property managers. Number one na si Abby, na mm, member ng church natin. mm. Si Rochelle, yung isa naming manager, si Carol, at saka si May, that she attends them to us every now and then. Hindi lang siya consistent nag-attend. So si Ate Abby, si Rochelle, si May, sino pa pa? Abby, Rochelle, May, Carol, Carol, ayan. Si Carol. Vince, may nakalimutan ba ako, May? Ang dami palang ano, no, nating There's, masama pakiramdam. I know, actually, I think it's worse than masama ang pakiramdam. They're really sick. They need Mm, inside, physically inside, hindi na po maganda. ayan. Sabi dito ni Ate Amy, pakisama po sa prayer si Alvin, bladder surgery sa 11:14. Sige, Tita Amy, sasama natin sa prayer. Si Kuya Alvin. At least meron na siyang schedule. Okay. Anything else, Ate Malen? Si Daddy Tony po, Daddy Tony, yan. Nasa listahan na si Daddy Tony. Pero si Arthur. is looking good. Mukhang Mm, maisa-isa ngayon. Mas mm, tumaba siya ng konti ngayon. medyo. Yeah. Sana na ako. Ay, Okay. God's grace. Amen. Kagaling yan. Thank you, Ate Malen. Let's Thank you go. din po. Thank you po. Good evening, Ate Janet. Let's go now to birthday girl. Tita Josie, good evening sa'yo. Thank you po, Pastor. Ang haba ng birthday ko. Ako po yung praise report ko.
Ayun nga po, nag-birthday po ako last Monday. Thank you po kay Mhm. Lord. Nag-in and out po kami ni Noel. Ayun, sa in and out kami dalawa. Salamat sa Panginoon. At malakas pa rin. Nakapag-alaga pa ng apo. Salamat. Mhm. Salamat sa ating Panginoon sa kalakasan na patuloy-patuloy na pinagkakaloob sa akin. Praise God. At yung ano po, yung praise report ko rin po, naging maayos po yung inirequest ko nung last Wednesday, yung pang-assessment po namin ni Nanay sa IHSS kanina. And ang prayer po namin maging favorable yung result po sa amin. At ang prayer request ko naman, yung pag-iingat sa ating lahat, lalo na yung mga nagwo-work sa gabi, si Liana. Mhm. At umuwi ng gabi, pag-iingat, at kagalingan ng mga may sakit sa ating church. At sa lahat ng may mga sakit. Yun po, yun lang po. Salamat po. Amen. Salamat, Tita Josie. Sabi dito ni Kuya Dave, praise support po sa safe travel ng parents ko at ni Lola Fe. Nakabalik na po sila last Saturday. Ayan. Welcome home, Lola Fe and Acosta family. And sabi ni Ate Malin, happy birthday, Sister Josie. Ayan, loves. Sabi ni Ate Vince, Kuya Vince and Ate Mai, praise report, salamat sa araw na proteksyon at blessings ni Lord sa ating lahat. At prayer request po, good health and kagalingan sa lahat ng may sakit. Thank you po. Okay, good evening sa inyo, Ate Darren. Magandang gabi po. And good evening, Liana. And Tita Amy, good evening sa iyo. Ayan, naisulat ko na yung tungkol kay Kuya Alvin at nilagay na natin dito sa prayer request yung kanyang surgery. Ayan, let's go now kay Ate Faith. Good evening sa iyo, Ate Faith. And Kuya Sai. Ayan, praise report and prayer request. Hello po, good evening po. Mhm. Praise report po. Praise report po, officially nasa third trimester na po ako. Oo, malanganganak ka na. Matagal-tagal na naman po sana. 28 weeks Malapit na. po. Nagbibilang na po ako ng mga galaw-galaw nitong batang ito. Opo, Ayan. So, ano po, praise the Lord po. Kasi kahit ang dami pong nangyayari sa pagbubuntis ko ay yung sustenance po ni Lord ay nararamdaman po namin. Yung protection niya. So, yun din po yung prayer request kasi ang dami pa pong test na ginagawa. So, I'll meet with the hematologist next week. Hopefully, malaman na po talaga bakit mataas po yung platelets ko at hopefully yung dahilan ay hindi naman po malala. At Mm. ano po, masolusyonan po. Tapos, ano din po, nangangati po kasi ako ngayon. Parang nagbubutlig po yung belly ko. So, at makatulog din po ng maayos. Mahirap po ata talaga matulog pag gantong stage po ng pregnancy. Pero yun po, yung makatulog po ng maayos at maging smooth po itong last stretch po ng pregnancy namin ni Jelly. Araw-araw ko po siyang kausap eh. Classmate mo yun, no? Nagbabitan po kami kung kamusta kami sa isa't isa. So, ano po, yun po, yung patuloy lang po nagabayan po ni Lord yung last stretch po. At i-lead po kami ni Lord sa maayos na OB at mga nurses pag nanganak din po. Mhm. Yun din po. Yeah, wisdom sa mga OB. Opo yun din po. Thank you po. Yan, basta wag kang mangamba at Diyos ang bahala sa iyo. Opo. Ayan, excited na kaming makita yung mga babies niyo. At may kajuwit na si Papis. Good evening, Justin Kyle. Gandang gabi sa iyo. Ayan, so, Ate Janet, it's your turn. Good evening sa iyo. Magandang gabi po. So Yes. blessed po na may mga nakilala po tayong mga kapatid sa Spanish congregation. Mhm.
And yeah, nakakwentuhan ko po si JP, yung nag-worship. Mm. Anak pala siya ni Pastor Joshua yata. Ayun, I forgot. Na Pastor So, Juan Fajardo, yung ay, Spanish. Juan Yeah. Fajardo. Yeah, yun. So, thankful po and blessed na may nakikilala po tayong mga kasama po natin doon. Yeah. So, yun lamang po. Marami pong salamat sa Panginoon. Salamat po Ate Janet, napaka-successful no nung ating ugnayan at tulungan doon sa sa Spanish English no. Sana mas maganda sana ako nandun yung Korean, di ba? So, sabi dito ni Ate Aileen, good evening po. Praise report. Good health po and we are always safe wherever we go. Prayer request, peace of mind pa din po in this season and praying for Evan's field trip tomorrow na makarating sa po sila at makauwi ng safe and sound. First time ever po niya ma-experience and he is very excited. Ayan. And baka di makatulog yan. Good evening po sa lahat. Praise report ko po is thank God for the nice collaboration ng praise and worship team nung Sunday. Ito, galing naman kay Ate Darren. Lahat po naging smooth. Glory to God. Thank God din po kasi wala naman po nagkakasakit sa amin. And salamat sa proteksyon ng Panginoon. Prayer request po, patuloy na proteksyon sa bawat isa at kalakasan. Salamat. Wow, nag-field trip na si Ebang, sabi ni Faith. Ayan. Sulat ko muna dito na field trip ni Evan. Ayan, dali lang po ah. Dali lang. Mahina ang kalaban. Ayan. Ayan. Okay. So, update natin. Okay na. Good evening sa iyo, Giselle. Good evening, Tita Pepot. Magandang gabi sa inyo. Okay. So, halina at dumako tayo dito sa ating pagbubulay-bulay. Okay, dokes. Ayan, ayan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos na tayo sa praise report and prayer request. Welcome to your Upper Zoom prayer gathering tuwing alas 8 ng gabi, Merkules. Ngayon ay October 22, 2025. Tayo po'y magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Yan. So next week, no, si Ate Allison ang ating facilitator, ating devotional leader. Okay, and then sunod si Ate Faith, Kuya Jairus, Ate Janet, Ate Jasmine. So, umikot na sa letter A ulit. Alright, so tayo po'y manalangin. Magandang gabi po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa puso ninyo na patuloy niyong pinapakopya sa amin, Panginoon. Kundi dahil sa gabay ng kung paano kayo umibig, Panginoon, hindi namin matututunan ito. Sabi nga ng inyong salita, Panginoon, we love, kumbaga we know how to love na because you first love us. And sa gabi nito, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang pag-ibig mo mamutawi sa aming mga puso at isipan. At mas maintindihan namin, Panginoon, anong ibig sabihin ng pagmamahal ninyo. Dalangin namin, Panginoon, na bawat isa ay bigyan po ng kapayapaan ng puso. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan sa mga taong hindi maganda ang pakiramdam. Kayo po, Panginoon, ang magturo sa amin ngayong gabi at kayo po, Panginoon, ang tumanggap na aming mga panalangin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, pag-usapan natin, the love that looks like kindness. Ayan. So, sa Ephesians 4:32, sinulat to ni Paul, sabi niya, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ forgave you. No? So, I've been reading this itong araw na to at kumbaga, iniisip ko kung paano siya tingnan sa ibang perspective, no?
no, nung sinabi ni Paul at pinaalalahanan niya yung mga taga-Ephesus, no, na kayo ay maging kind at compassionate sa bawat isa, no? At magpagpatawaran kayo kagaya ng pagpapatawad ng Panginoong Kristo. So, ang pag-ibig ay kumbaga it is more than a feeling, no? Kumbaga hindi lang ito yung tinuturo sa atin ng mundo na kapag in love ka, kinikilig ka or emotionally high ka or mabait yung kapitbahay mo at natutuwa ka, no? Kumbaga it's more than a feeling, no? Kasi ang pag-ibig is applicable also kahit hindi ka masaya, parang gano'n. No, it's a choice that shows up in our actions. No, yun daw ang pag-ibig. Nakikita ang pag-ibig hindi lang sa sinasabi natin, sinusulat natin. Pero pinaka-importante sa lahat, yung nakikita sa ating aksyon. When we choose kindness, no, we reflect the heart of God. Ayan. A gentle word, a patient response, or a helping hand can shine light, no, into someone's darkest day. No, yun yung kindness, no, pagpapakita ng pag-ibig. So, isang manifestation ng pag-ibig ay kindness, no. Kumbaga, kabutihan ng loob, parang ganun. So, ang ating Panginoon, Jesus didn't just speak about love. Hindi niya lang tinuro sa kanyang mga sermon sa Sermon on the Mount, sa kanyang mga parables, no, sa kanilang paglalakbay doon sa area ng Nazareth, no. Kumbaga, hanggang sa bumaba siya down south papuntang Jerusalem. Maraming lakbayin silang ginawa. Pero matagal silang magkakasama at madami siyang itinuro sa pamamagitan ng bibig. Pero Jesus didn't just speak about love, no. Ang pinaka-grandeur na showcasing ng pag-ibig niya he showed it through compassion. No, compassion yung compassion niya nung umiyak siya kasi sabi niya yung pinakamahabang verse, Jesus wept, no? Kasi napaka-compassionate niya. Kasi naiyak siya. Isa sa mga rason, no, ba't siya naiyak? Kasi naawa siya dun sa mga tao na lost sila, kumbaga, no? Kumbaga, hindi naman dapat nila danasin yung ganun. Dinadanas sila dahil sa kasalanan. Tapos, pinakita rin ng Panginoon yung forgiveness niya, no? Yung kanyang pagmamahal. Kasi last 2 minutes na lang yung katabi niya dun sa may ano yung magnanakaw dun sa may nakapako sa krus. No? Pero finorgive niya pa rin. No? Last 2 minutes na lang yun. Kumbaga, talagang humingi ng tawad yung magnanakaw at pinorgive niya. Sabi niya, I'll see you in paradise. At saka yung grace, grabe yung grace ng Lord. Kay Peter, paulit-ulit siyang dininay, no? Pero yung grace ng Lord nandun. Tapos before pa noon, daming mga ginagawa si Peter. Sinabihan pa nga si Peter na ano kumbaga, stay away from me, no? You Satan. Kumbaga, ah, wag mo akong i-oppose, parang ganun. Pero in spite of that, no, gracious ng Panginoon. No? Para siya yung loving Father sa the story of the prodigal son. Napaka-gracious, napakahaba ng kanyang pasensya, napakahaba ng kanyang pag-ibig, no? And sometimes, no, kumbaga, ah, pag iniisip ko yung mga ginawa kong mga pagkakamali sa buhay, mga hindi magandang desisyon na nag-lead sa mga kasalanan, kumbaga parang marirealize mo, grabe, no? Isa sa pinaka most evident na recipient ng grace ng Panginoon ay ako mismo, no? Kumbaga, ikaw mismo, no? Tayo mismo, napaka daming grace na binigay ng Panginoon sa atin. Maling desisyon, maling ginawa, maling sinabi, or anything na ginawa nating mali na naka-hurt sa puso ng Panginoon. Pero umiyak tayo, humingi tayo ng tawad. Ganun yung grace niya nag-uumapaw. Kumbaga, walang isip-isip, sige, patatawarin kita.
at ibabalik kita doon sa estado mo bilang anak ko. No? So, grabe, no, yung grace na manifestation din ng pag-ibig ng Diyos. So sa gabi na to, may dalawa tayong tanong. Na una, how can we practice, no, showing God's love through small acts of kindness in your daily lives? Ayan, no. Paano ba natin papakita yung pag-ibig ng Diyos sa mga maliliit na bagay na papapakita ng kagandahang loob sa pang-araw-araw nating buhay? Pangalawa, what are some ways we can cultivate a more compassionate attitude toward people who are hard to love, no? So, yan yung dalawang tanong natin sa gabi na to. Okay, so kanina tayo magsisimula. So, check muna natin baka may mga bagong dating. Good evening sa inyo, Pastor Bert. Okay, so magsimula siguro tayo, no? Kaya Ate Faith and Kuya Sai. Good evening sa inyo, Ate Faith, Kuya Sai. So, balik ko lang yung tanong. Sandali lang po. TJ, Ayan. isa? Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Kung anong, Wait, no pwedeng compassion. pumili lang kayong isa, pwedeng gusto nyo dalawa. Bahala kayo kung anong gusto nyong sagutin. I think yung, ha? Ha? Compassion. Yung ano po, ako po ang at the top of my head po, ang pinakaunang, may pumasok po na Bible verse po sa utak ko, yung overlooking an offense. Parang yung, kasi ba po ang dali pong, minsan may nagagawa or may nasasabi or may, especially for people who are hard to love, ganyan, or minsan, sabi nga, naalala ko nga po yung teaching dati na yung mga taong malalapit sa'yo, yun yung mga madalas na mas madali kang ma-offend. Kasi Masaktan ka. syempre, kung ano po, kasi syempre yung binavalue mo yung words nila, yung action nila. So, Mm. so I think for me, yung extending compassion is parang giving the person the benefit of the doubt. And as much as possible, kung kaya ko pong palagpasin yung palagpasin ko na lang, yung parang hindi ko na lang siya papalakihin. Tapos, minsan po iniisip ko na lang, baka may pinagdadaanan din tong tao na to, or baka hindi niya naman sadya, o baka hindi niya naman meant na gawin yon, or baka, naalala ko, PJ, dito yung preaching mo, may preaching ka nun yung assume positive intent. Kasi Mm. tinamaan ako eh. Tinamaan ako ng preaching na yun. So parang hindi ko siya nakalimutan. Yung parang, pag may ganon, yung parang assume positive intent muna bago mag-react. Parang as much as possible, habaan mo yung pasensya mo, ganyan. Kasi ganon din naman si Lord sa akin. So yun po yung naisip ko ngayon at the top of my head na how to extend yun po. Siguro yung pangalawa po kung meron man ay yung kindness in terms of uh, how I speak, parang ganon. Yung tone ng boses ko na hindi siya ano, hindi siya condescending, hindi siya nangmamak, hindi siya yung very careful lang po sa tone ng pananalita kasi I think the tone or how I say words is equally important as what I say, yung parang how I say it. So I think yun din po yung naisip ko po na practical na how to apply yung kindness po ni Lord. Yun Yeah, po. I Dagdagan. agree. I agree, no? Isa sa mga, kumbaga, binabago sa akin ng Panginoon, yung tone ng pagsasalita, no? Kasi yung background ko kasi corporate eh. Kumbaga it was a world of where dog eats dog, no? Kumbaga hindi po pwedeng lalamya-lamya yung tono mo. Kumbaga, kundi kakainin ka ng buhay sa sa board meeting or sa kumbaga sa boardroom, no? Um,
Ah, pero ang tinuturo sa akin ng Lord, ano eh, nasa simbahan ka na eh, hindi ka na, gamitin mo yung leadership skills mo na nakuha sa world, pero hindi iyon, yun yung pamamaraan. No, isa yun, yung tone of saying things, no. Yun yung binabago sa akin ng Lord for the past siguro 2 years, no. Siyempre, may in and out ako, kumbaga, no. Tapos yung nabanggit mo na na assume positive intent. Yung naalala ko lang din kasi nung shinare ko yun, yung verse na shinare ko, yung sinabi rin ni Paul, yung whatever is pure, whatever is lovely, no? Kumbaga, dwell in this, no? Dito ka mag-dwell para mawala yung galit sa puso mo, mawala, kumbaga, mawala yung inis, mawala yung kumbaga. So, yun din yung tinuturo sa akin ng Lord, no? Kumbaga sa mga pagkakataon na ganito. Salamat, Ate Faith, no? Napakaganda ng sagot mo. Thank you, thank you. Okay, let's move forward. Teka ba, meron nag-message dito. Okay, so doon sa mga listening mode, pwede po kayong sumulat, no, dito sa ating meeting chat. Sabi naman ni Dave and Rose, good evening po sa lahat. Pahabol po. Praise support po. May bagong client po kami ni Tita LV kahit po 2 weeks lang for start. Sana po ay magtuloy-tuloy para po madami po mabless ng trabaho. God is good po. No? Prayer request for safe travel po sa aming pag-alis this Friday, punta sa Las Vegas and balik sa Sunday dito po sa LA. Salamat po. Ayan, ingat. Ingat po kayo. Oops, what happened? Follow James listening. What is this? Ano nangyari? Dali lang po ah. Bakit nagkaganitong aking James listening whiteboard. Ano nangyari? Nako, ano nangyari? Ha? Okay na, Pastor. Okay na. You're back. You're Oo. back. Nagulat ako nun ah. Ano yung nangyari doon? Saan nanggaling yun? Okay. Anyway, thank you, Ate Faith. Okay, Ate Josie, yung birthday girl, no? Pakinggan naman natin ang birthday girl. And thank you rin, Ate Rosa, shinare mo. Ako po yung sa number 2. Ako po, ang ginagawa ko, ipinagpe-pray ko na lang po. Yun Mhm. po. Alam niyo po yung kagaya nung nasa Pilipinas pa ako, may gumawa ng hindi, wala naman akong magagawa kasi. Pero sabi ko nga, lagi ko sinasabi, ako walang magagawa, pero ang Panginoon may magagawa. Kaya, yung mga mahirap mahalin na gano'n, pinagpe-pray ko na lang. Kasi Mhm. nga po, diba, sabi nga, kapag binato ka ng tinapay, batuhin mo na, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero yung walang palaman na nasa bote. No? Oo, tanggalin sa garapon. Ayun nga po, mahirap pero yun ang yun ang ibig ng Diyos na gawin natin bilang mga anak natin. Bilang mga anak ng Panginoon. Mhm. Ayun po. Yeah, salamat po. Yeah, I agree, no? I agree na sa sinabi nyo, Tita Josie. Yeah. Mm. Naalala ko lang yung sinabi ni sa Purpose-Driven Life, sino ba yun? Si Rick Warren, no? Ang tawag niya dun sa mga people who are hard to love, EGR, no? Kung nabasa niyo yung libro na yun, sabi, extra grace required, sabi niya ganun. So, yeah, kasama yun sa mga dapat nating mahalin. Okay, maraming salamat po, Tita Josie. Basa muna tayo dito. Pastor, Pa, Pastor question, sorry. Nawala kasi ako tawag kasi si Tyron eh. Ano ba yung sinasabi niyo na people who are hard to love? Is this the person that you hard na naka-hard sa or person to na ano ba example ng hard to love dito sa pangalawang question? pwedeng Sorry, ano, wala ako.
ah, nakasakit sa'yo, pwede namang hindi naman nakasakit sa'yo, pero they are just hard to love. Alam mo yun nga, ibig sabihin yun nga, EGR, extra grace required. Kumbaga, ang hirap pakisamahan, ang hirap, kumbaga parang laging may ginagawang mali sa'yo or sa ibang tao, parang ganun. So, kumbaga, kahit na directly or indirectly ka na nasaktan ng tao na to, no? Pero sabi nga ng Panginoon do not just love the lovables but also the unlovables. Ayan. So ikaw ba James yung ano, yung bigla kasing pumasok yung ano yung Oo nga, magko-compose sana ako. Kaya lang biglang pumasok yun. Hindi ko naman masagot-sagot kasi nakamute naman pala ako. Kaya yun. nagulat ako biglang Sorry. pumasok. Okay lang, okay lang, okay lang. Okay. Sige. Pastor, ito question ako. Ito, I speaking for myself. For example, ako, Hmm. kunyari, ako kasi madalas ako ayoko kasi yung magulo, iwas ako ng iwas. Pero Hmm. dito sa ano na to, kung person naman hard to love, iniiwasan ko siya. Pero paano ka naman papakita sa sitwasyon ko na ganun nga na makapag ano rin ako ng compassion dun sa mga hard to love wherein iniiwasan ko sila. So kung minsan naman, pero deep in my heart, I have to support them also. I have to, you know, help Hmm. them help them o gano'n. Kaso umiiwas ka gano'n. Paano ko naman show yung compassionate ko sa kanila? Parang wala akong naisip kasi umiiwas ako eh. So, Oh. dapat bang hindi iwasan o ano? Kumbaga, Sa pag may gulo, ayoko ng gulo. Kayo, pero parang gano'n. Kumbaga, sa tanong na yan, babalikan natin yung ano yung sinasabi ng Biblia, no? Ang linaw kasi ng sinasabi ng Bible eh. Kumbaga, kapag ka nagkasala sa iyong kapatid mo, kailangan mo siyang i-confront. Okay, bilang Kristiyano, no, dapat hindi tayo natatakot mag-confront ng tao kasi hindi mo naman inaaway. Alam mo 'yon? Nililinaw mo lang na ano kasi gusto mong maayos kayo eh. So gusto mong i-clarify. So pag nag-confront ka, hindi mo naman kailangang mang-away. Kumbaga, gusto mo lang tanungin, "Oy, sinabi mo ba 'yun? Oy, ginawa mo ba 'yun?" No? Ang nangyayari kasi pag nahiya tayong mag-confront or ayaw nating mag-confront ng mga tao, magkakaroon ng miscommunications, nagagatungan ng enemy, and then magkakaroon ng gap, tapos lalaki na lalaki yung gulo, yung away nyo, no? Sure, sure. Nung kaibigan mo na hard to love, James, kumbaga. Ah, siguro, dapat magkaroon na tayo ng ano ng hingi tayo sa Panginoon ng courage, no? Parang yung ano, kumbaga i-ready ng Panginoon yung puso mo, i-ready ng Panginoon yung tao na hindi mo nakakaintindihan, no? Lalo na kung ano, kung ina-abuse ka sa finances or ina-abuse ka sa ibang mga bagay. So maganda kausapin mo siya, no? At ipaliwanag na hindi mo. Kumbaga, ipaliwanag mo ano yung nasa sa loob mo, no? Na hindi niyo naman kailangan, hindi niyo kailangan mag-away, hindi niyo kailangan magsigawan, no? Mabuting paliwanagan lang, di ba? Minsan, siyempre, yung tao, pagka guilty, defensive, no? Tataasan ka ng boses or gagaslight ka, di ba? So, part yun, no? Pero, pag tiningnan mo, talagang sabi ng Biblia na, ano, na i-confront mo, no? Pag hindi, pag tumanggi sa'yo or ano, kumbaga, nag-deny siya ng kasalanan niya sa'yo, pwede ka magsama ng witness, no? Pag hindi pa rin umamin or whatsoever, pwede kang ano, tumakbo sa simbahan at kumbaga to publicly known na itong tao na to ay kumbaga sabi nga dun sa ano i-consider na ano na publikano o tinatawag na tax collector, no? Kumbaga, ibig sabihin parang in-excommunicate na, no? Parang ganun. No, pero siyempre ang goal naman natin kumabig ng tao, hindi naman magpalayo ng tao. Pero kung nakakaano naman sa iyo, James, nakakaperwisyo ng buhay mo, mas mabuti naman, marami namang ibang pwedeng kaibigan, eh. 'Di ba? Oo. Oo. Tsaka pagka nagkasundo na kayo, halimbawa, inamin niya naman,
Sabi niya, James, sorry, no. Ah, Tapos okay na kayo. Pwede rin naman na hindi kayo best friends or close, no? Kumbaga, choice mo naman yun eh. Oo, ah, kumbaga kung ayaw mo ma-identify sa kanya kasi meron siyang pangit na ugali, syempre, may karapatan ka rin naman na pumili ng kaibigan na gusto mo. Ayan. So, ang masasagot ko sa tanong mo siguro, i-confront mo para malaman niya yung mali niya. Kasi minsan, pag hindi niya alam yung mali niya, kumbaga, feeling niya minsan ikaw pa yung nagkamali. Parang gano'n. So, lalala yung inyong miscommunication. Okay, Tama, James? Pastor. Salamat po, Pastor. Thank you. Salamat. $20 lang yun, James. Biro lang, biro lang. Okay, sino next? Next would be, bago tayo mag-next, magbasa muna tayo dito. Sabi ni Ate Eileen, when I struggle to be more compassionate sa mga difficult people, especially pag paulit-ulit na yung offense, no? Pinagpipray ko na lang po. That's the best I can do. Let go and let God na lang po and trust and have faith that God will soften the hearts of the difficult people and mine as well to remove any ill feelings I may have in my heart. Yan, no? Tama yung sinabi mo, Eileen. Kasi minsan yung difficult people, sarap na ng tulog nila, no? Ikaw yung naapektuhan, hindi ka makatulog, di ba? So, kumbaga, talagang you need to let go and let God do the dealing, no, with that person. Sabi naman ni Ate Liana, good evening po. Habol po kami for praise support and prayer request. Praise support po for good health para sa ating lahat. God's provisions po and wisdom for us and for guiding all of us every day. Prayer request po, may God give me strength and wisdom po every day, lalo po sa work. Good health, safety, and protection for all of us. To answer din po, habang di pa po busy, I think po showing God's love at work po is showing empathy sa patients ko and understanding them. Ayan, ibang perspective naman to. Perspective naman to ng isang nurse. Extending a hand to my coworkers na do minsan na naubuso, but still, I'm grateful to help. Small things sa patients ko, making sure they are comfortable. Ayan. Salamat at pagpalain kayong mga caregivers and nurses. Ayan, sabi naman ni Rachel and Jai, pag-pray mo na lang. Lagi kasi sinasabi ng mama namin, tayo walang magagawa, pero ang Diyos may magagawa. Amen. Di mo mababago ang taong gustong mag-rotate ng 360 at D180. Degrees yun, ibig niya sabihin. Si Lord lang ang makakapagbago sa kanila. Pag-pray mo sila na baguhin sila or kunin sila ni Lord. Joke lang naman po. Ayan, wag naman kunin ni Lord. Baka kunin nga. Limit your interactions with them for now para di magkasala. Ayan, maganda yan. Magandang discard yan. Confront them. Yung sinasabi ko, James, no, you don't have to be bestie doon sa tao. Yung sabi nga ni Rachel, you may limit your interactions with them for now para di ka magkasala. Ayan. Confront them if you're ready kung may problema ka sa kanila or nasaktan kanila. Ang hirap sagutin since sakto naman po sa recent and ongoing trauma ko. And praise the Lord for that. Amen. Sabi naman ni Giselle, I agree with Ate and Ate Eileen about prayer and boundaries. When people hurt us, it's hard to keep showing kindness. No, but I've learned that prayer softens the heart. Amen. Amen. For me po, forgiveness doesn't always mean reconciliation. It means letting go of anger and giving it to God. Sometimes we need to confront those who hurt us, but if they choose not to talk or change, I trust God will deal with them. Vengeance is His. Ika nga, setting boundaries is also an act of love because it protects me from sinning and helps me stay faithful pa din sa pagiging Christ-like. I'm learning that true kindness is often quiet strength, trusting God even in the hardest moments. Thank you, Giselle. Sabi naman ni Ate Rose, sa akin po na ipapractice ko po na ma-practice ang God's love sa mga taong nakakahalubilod natin sa pang-araw-araw nating buhay sa pamamaraan po na laging hingin ang grace ng Panginoon para po matuto po tayo magbigay ng kabaitan, pagmamahal at pangunawa, lalo na po sa mga tao na unlovable. Sa case ko po, sa patient ko po may Alzheimer. Pag nagbabago po ang behavior niya, pero lagi
ko po inuunawa dahil po hindi po nila kasalanan na naiibang behavior nila dahil sa sakit nila. Bagus patulan, ibuhos po natin ang compassion. Yun yung compassion, tama. At pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. We share the love of Christ. Extend natin po sa kanila. Amen. Amen. Thank you, Ate Rose. Okay, nasa na tayo? Punta na tayo kay Ate Malen. Good evening, Ate Malen. It's your turn. Ayan, pakita ko Good ulit po. evening po. Copy and paste na lang po ako sa lahat. Parang sabi na naman nila. Mhm. So, kay Sister Josie, happy birthday po, Sister Josie. Sabi nga niya, sa tayo, we think it's impossible, but for God, nothing, everything is possible. So, Mhm. pray na Ipag, lang ng pray po. At saka, ipagpasabot. learn how to accept, Mhm. sometimes, the behavior of others does not mean, it's not meant to harm you. They just be carrying something deeper than that. It just Mhm. their external way of showing their, wherever they're coming from. It's not really meant for you. Just so happen you're in the wrong place at a wrong time. Mhm. So, minamature din sila ng Panginoon, kumbaga. Yeah. Ganun lang po yun. Mhm. Hindi naman po tayo pwedeng umiiwas sa tao dahil that's what God wants us to do. Christ Mhm. even went to the market, to the temple, Mhm. to everywhere. Hindi naman ho siya muna sa monasteryo nagturo. Mhm. He's been teaching to all kinds of people, Mhm. facing all kinds of people. Kung yun po ang sinusunod natin, that's how we Mhm. should be living our life too. Yeah. Naalala ko lang po yung yung minsan na experience ni Sister Minnie sa trabaho niya. Medyo merong extra grace required, no? Kumbaga hard to love Correct. na Correct. tao. And so sabi namin, so ginawa namin, pinag-pray namin na ma-promote para umalis doon sa workplace nila. Alam niyo po na-promote, tapos umalis sa workplace nila. Tapos, for some time, bumalik. Di ba? So kumbaga parang nadismaya kami na, Lord, ba't ganun? Inalis mo na, tapos bumalik pa. Tapos, na-realize lang namin na baka naman kami mismo yung binabago ng Panginoon. Alam mo yun? Amen. Ah, kumbaga, hindi ang sitwasyon ang mag-a-adjust sa'yo. Ikaw yung mag-adjust sa sitwasyon. Dito natin matitest kung anong level ng Kristiyano ka. Parang ganun. Kasi madali naman na alisin ng Lord eh. Katulad nga, talaga natuwa kami, inalis ng Lord eh. Kasi nagbibigay ng sobrang stress kay Sister Minnie yun eh. So, na-promote, inalis ng Lord for about a year or two, ibinalik. No? Pero na-demote. Pero binalik, nandun uli siya. And then, yun nga, sabi ng Lord, you need to love this unlovable. You need to show my love for this person. Kasi, you need to show your forgiveness. Yun. Ngayon naman, okay na siya. Hindi naman na siya antibiotic na kumbaga, ah, Hindi na siya toxic. hindi na siya toxic. Kumbaga, na ano na siya, na natuto na rin siya dun sa mga pagkakamali. Kasi na-demote siya eh. Kumbaga, pero isang bagay na hindi ko maintindihan nung una, ba't mo binalik, Lord? Bakit? Alam mo, pwede, tinanggal mo na eh. Ba't mo pa binalik? Pero yun nga, sabi ng Lord sa amin, binabago ko kayo. Dinidil ko tong tao na to, pero dinidil ko rin kayo. Parang tanong ni Paul, kasi may tinatawag siyang thorn in the flesh. No? Although hindi sinabi kung ano yun. Kumbaga, yung thorn in the flesh na yun, pwede naman tanggalin ng Lord. Pero, ano yun eh, yun yung bagay na nakakapagpalakas din kay Paul kasi nababago yung kanyang attitude, yung kanyang behavior. No? Kumbaga, sabi ng ibang scholar, yung thorn in the flesh niya, maaring sakit, or nakakalbo siya or nabubulag siya or torn in the flesh niya. Sabi nila maaring homosexuality, torn in the flesh niya, maaring greed or anything na kumbaga na masama, no. Kumbaga tinuruan siya ng Lord na i-control, no, sa pamamagitan ng kalakasan ng Diyos, no. Siguro nga kumbaga hinahayaan ng Lord yung sitwasyon para tayo ay baguhin din from the inside ng Panginoon.
Ayan. Salamat, Ate Malen. Thank you po. Okay, dokes. Ate Janet, good evening po sa iyo. It's your turn. Magandang gabi po. Mhm. How do you show compassion? Actually, uh, it is hard to give something that you do not have. Kaya po sa akin, to be compassionate, lalo na doon sa mga mahirap mahalin, Mm. I really have to spend time with God. Para nun, kumbaga, punuin ako ng Panginoon ng kanyang compassion, ng kanyang ng love. For me to be able to show love and kindness to those around me, lalo na yung mga mahirap mahalin. So, Mm. yun lamang po ang sa akin po. Salamat po. Maraming salamat po, Ate Janet. Lahat naman na nasa paligid mo, Ate Janet, mukhang madali namang mahalin. Okay. So, Pastor Bird, good evening sa iyo. Ate LV, Pastor Bird, Ay, magandang gabi po. good evening po. Tutulog na po si Sister LB. Mhm. Napagod data. Praise God. Ano po yung verse natin na hindi ko nahabol yung ano natin. Andali lang, Pastor. Pakita ko. Uh, Ayan. Ephesians 4:32. Be kind be and kind. compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Amen. Ayan. Ito Be yung kind and tanong. compassionate. Yeah. Mhm. Question, how can we practice showing God's love through small acts of kindness in our daily lives? And what are some ways we can cultivate a more compassionate attitude toward people who are hard to love? Wow. Ma matindi ah. Mhm. Mga taong hindi mo kayang mahalin. Yun ba yun? O mahirap mahalin? Mahirap. Mahirap mahalin. Mahirap. Yeah. Well, really, it's only by God's grace, you know. Uh, just siguro, sometimes they are coming from different direction o sa buhay nila. Siguro dito, more grace, no, sa atin. Mhm. And siguro yun nga na sometimes right away we are being judgmental, no? Mhm. Hindi natin alam yung kanilang pinanggagalingan. Right away, nakakapag-decide tayo na sometimes na mali, no? Kaya siguro yung grace ng Panginoon. Yun nga, narinig ko, ewan ko sino nagsabi na abahan yung PC natin o yung pagtitiis natin, no? Yung grace ng Panginoon. Praise God na siguro po kapag hindi natin sinuot yung mga sapatos nila, I mean to say yung inintindi yung kalalagayan nila. Halimbawa na lang yung mga homeless o kaya yung mga people who are out of status o kaya hindi sila legal dito. Sometimes we are, kung tayo legal na dito or we are, o kaya mga citizen na tayo, sometimes we become more biased, no? I mean to say, yung Nawawala yung compassion, parang ganun. yeah, yung compassion nawawala. Pero kung ikaw ay lalagay mo yung sarili mo sa kanila, maunawaan mo kung lalong-lalo na kung napagdaanan mo. One time I was convicted, no? Kasi nung dumating ako dito, nawalan ako ng trabaho. Then, for how many months naglilinis ako ng mga sasakyan. I bring my own water and my, yung pampunas at nakabisikleta lang ako. Merong nagbabayad, walang nagbabayad. Sometimes uwi ako, less than $2 lang at ang dala ko, less than $5. Mm. So dumaan ako sa ganung, pastor, yung situation. But one time, nasabi ko na convict ako. Merong, along the way, nagde-drive kami ni Sister LB. Merong may dalang panglinis ng salamin. Mm. Kaya lang nasa highway, nasa daan.
I don't know, gustong bigyan nata ni Sister LD o gusto niyang palinis. Sabi ko, wag mo na muna, sabi ko. Hindi mo alam yung ano ng tao, sabi niya. Hindi, nasa ano tayo, nasa daan tayo kako. Kasi naka-stop yung ano eh. Then mag-go-go na. Mm. Na-convict ako doon, Pastor. I ask forgiveness of the Lord. Kasi dinaanan ko yun eh, yung Mm. ginagawa niya. Mm. Pero nung parang nakalimutan ko yung mga dinaanan ko. Parang yung mga ano, nung hindi pa tayo citizen dito, Mm. eh, talagang awang-awa ka sa sarili mo. Kaya Mm. yung mga tao kapag tinignan ka, talagang napakababa ang tingin sa'yo. Mm. Eh, nung nag-citizen ka na, parang nakalimutan mo yung pinanggalingan mo. So Yeah. para sa akin lang siguro na we must, siguro balikan natin kung ano tayo nung wala pa tayo sa biyaya ng Panginoon. Kasi once you are already forgiven, then you don't know how to forgive. Mm. As if na you forget the grace of God. Na parang yung dungis mo noon, pag nakita mo sa iba, parang ayaw mo silang makita. Siguro ano lang po siguro na para sa akin, Pastor, na yung biyaya ng Panginoon, no? Ah, yun ang mangibabaw sa puso natin at saka yung higit sa lahat, yung pag-ibig ng Panginoon. Mm. Really, na you cannot really love people who are unlovable. Pero sabi nga ng Panginoon, what is the use of loving the people who are lovable? Kaya nilalapit siguro ng Panginoon yung mga unlovable for us to practice, no? Yung pag-ibig ng Panginoon to show more grace than being judgmental siguro. Yun Amen. lang po siguro, Pastor. Yeah. Thank you po. Pagpatawad niyo na natutulog na si Sister LB. Okay lang po. Okay lang po. Okay, thank you po. Naintindihan natin yan. So, ano yun, ano, isang magandang manifestation din ng ano, ng pag-ibig, yung compassion. Lalong-lalo na nga naman, no, halos lahat tayo dumaan tayo sa posisyon na, kumbaga, nahirapan din tayo sa immigration status natin, no. Kumbaga, kapag kami pumasok sa church o may kakilala tayo or bagong dating, tapos nalaman natin na may namumblema sila sa kanilang immigration papers. Siguro panawagan sa atin ng Panginoon, wag tayong maging condescending, no? Or parang, ano ko ba naman? Parang, alam mo yun, parang, hindi, abagkus, yakapin natin at pakita natin yung pagmamahal at pag-iintindi sa kanila. Yan, at kumbaga, kasi tayo rin naman dinanas din natin yun. Inayos lang ng Panginoon. Ayan. So, salamat pa, Sir Bert, no? Basa tayo, may huling chat dito, no? Sabi ni Ate Darren, for me, show to them continuous kindness or kung may sasabihin silang di maganda, just ignore it and pray for that person. Bigyan mo na lang ng ulam kapitbahay mo kahit nagkatopak minsan. Dapat mag-manifest ang love ni Lord sa atin towards other people at dapat pagkakaroon ng humble attitude. Eventually, magkaroon din yan sila ng realization and malay mo bigla na lang maging mabuti sa iyo. Amen. 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 Sa totoo lang, no? Mahirap naman din talaga na i-release, no, yung kumbaga pagpapatawad sa tao, no, lalo na talagang kung sobra ka namang nasaktan ng tao, kaklase mo man yan, kasama mo sa trabaho, kaibigan mo man or kung sino pa man yan or kamag-anak mo, no, masakit, no, pero kumbaga ah, wala naman tayong ibang option bilang isang isang mananampalataya. Yun ang operating system ng Panginoon natin. Gracious, no? Sobra-sobra yung grasya, mapagpatawad, mapangunawa, mapagmahal. Kailangan i-reflect natin yun. Kasi, kumbaga sabi nga, no, sa pamagitan ng pag-ibig, no, by this, no, malalaman nila na disciple tayo ni Kristo.
No? So, mahirap, pero masarap. Mahirap gawin, pero masarap gawin. Kumbaga. At ang pinakamaganda dito, yung transformation sa puso natin na kaya pala na magpatawad. Di ba? So, ako recently may pinatawad akong tao. At to be honest, gumanda yung aking pakiramdam, no? Nung ako yung nag-release ng pagpapatawad. So, ina-encourage ko na lahat tayo, kung may tayong pinagdadaanan, no, na ipakita natin ang pag-ibig ni Kristo. Sabihin na natin, argabyado tayo. Hindi natin nakuha yung hustisya na gusto natin. Pero ang panawagan ng Panginoon, magpatawad tayo. No? At ang Diyos naman, hindi naman bulag eh. Kumbaga, iaayos at iaayos niya. No, I agree sa mga sinabi natin na ang vengeance ay sa Panginoon, di ba? So wala sa mga kamay natin, no? Tayo umunawa at magpatawad. Yan. So maraming maraming salamat. Napakaganda ng ating discussion, no? At I'm sure na tinaon ng Panginoon ang topic na to. No, kanina ko pa to binabase. Meron akong gusto na i-share kasi mas kabisado ko yun eh. Pero nililid ako dito paulit-ulit ano. Tapos chinek ko pa sa Google, yun din na lumabas. No? So maaaring Panginoon ay kinakausap ang ating mga puso. Okay, tayo dadako sa panalangin pero bago tayo dumako sa ating panalangin, ah sa prayer for all attendees, attendees, simula ngayon, hindi na tayo alphabetical, no? Magfo-focus tayo for 4 Wednesdays in a month. Ipagpe-pray natin yung mga birthday, no? May mga birthday ng month of October sa November. Every Wednesday, pagpe-pray natin yung mga may birthday ng month of November, no? Kasi tatamaan din naman lahat yun, yung listahan. Kasi lahat naman nagbe-birthday. Okay, so yun ang focus natin. Tapos, magpapalit to sa November, no? So, most probably next week magpapalit to. So, yun. And then sa Church of the Nazarene, si Ate Faith ang manguna. Si Ate Janet naman sa mga prayer request. So, sa mga prayer request, baka meron pa kayong gustong idagdag dito. Paki-check na lang po. Medyo lalakihan natin para mas maliwanag. Ayan, kung meron kayong gustong idagdag, sabihin nyo na po ngayon. And then sa ating connecting events, mga upcoming events, no, si Ate Josie naman ang ating mananalangin. Ayan. Sa Friday, bago tayo magsimula manalangin, meron po tayong Friday D-Clusters. Ayan. Nakabakasyon po ang ating mga pastor, no? Pupunta sa Vegas, no? Naku, mukhang magkakasina si Pastor Bert. Joke lang. No, so, maganda po yung pagkakataon para mag-banding-banding din yung ating mga pastor. No? Pero I'll be there sa Friday at tayo po ay mag-celebrate no, sa ating Friday Day Pastor. Babalik ang mga pastor natin sa Linggo. Ayan, sa Linggo ay ating Pastor's Appreciation Sunday, no? Tamang-tama sa kanilang pagpabalik. Okay, tayo po yung manalangin. Dali naman po. Ayan, maraming salamat Panginoon dito po sa patuloy namin na gawain. Nararamdaman po namin na nandyan ka, gumagabay sa amin at patuloy po kami na pinapakinggan sa bawat sasabihin, hihilingin at patuloy nyo kaming inuunawa sa pamagitan ng grasya ninyo, Panginoon. Tinataas namin ang pangalan ninyo, Panginoon, at kayo po ang aming sandigan, tagapagligtas, kayo rin po, Panginoon. Ang aming one and only na Panginoon. At salamat kayo ang aming Panginoon. Hiniling po namin, Panginoon, ang kapatawaran. Kung meron man kami nasabi sa kapwa namin na hindi maganda, naisip, na labag sa inyong kalooban o lalong-lalo na nagawa na hindi kaanya-anyaya sa inyong mga mata. Dalangin namin, Panginoon, na patawarin niyo po sana kami
Humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Linisin niyo po yung mga puso namin, yung damdamin namin, linisin niyo po yung isipan namin, linisin niyo po, tanggalin niyo po yung galit, yung hatred, tanggalin niyo po, Panginoon. Yung mga bagay na pwedeng humadlang sa amin, lalo na sa pananambahan sa inyo, sa paglilingkod sa inyo, ganun din sa pag-reach out namin sa kapwa namin tao, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang pasasalamat sa lahat ng mga nasabi naming panalangin na sinagot nyo na naging praise report na dati prayer request lamang. Patuloy po kami na humihiling sa inyo ngayong gabi. At unang-una kami po ay humihiling, Panginoon, ng panalangin sa mga sumusunod na merong nagbe-birthday ng October. Panginoon, dalangin namin si Nanay Sinaida, dalangin namin makita po namin siya muli sa simbahan. Pagpalain niyo po siya sa kanyang birthday. Ganun din si Ate Gerlie, na mag-enjoy po sila, Panginoon, sa kanilang weekend getaway with all the pastors and their wives, Panginoon. We pray, Lord God, kay Tita Berna. Salamat, Panginoon. Di na siya nagtutungkod. Pagalingin niyo po patuloy ang kanyang tuhod. Dalangin din namin si Karen, Panginoon, na patuloy niyo po siyang patnubayan sa kanyang trabaho, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pagbalik ni Sister Merling galing Pilipinas na safe and sound. Kay Ate Rose, Panginoon, na kayo po magpala po sa kanya, sa kanyang pamilya, Panginoon. At patuloy niyo po siyang gamitin sa ah, kanyang propesyon, Panginoon, na pagbibigay ng compassion, Panginoon, sa kanyang mga pasyente. Dalangin din namin, Panginoon, si Maya, si Chester, Panginoon, si Dennis, si Nicole, si Kuya Alvin. Dalangin namin na kayo po magpagaling sa kanyang gallbladder, Panginoon. Dalangin namin si Franz, Panginoon, na makabalik sa church. Si Gianna, Lord God, sa kanyang pag-aaral. Si Jelly, Panginoon, na sa kanyang pagbubuntis, Panginoon. Ingatan niyo po siya. Ganun din si Shaylee, Panginoon, si Ate Josie, Panginoon, sa kanyang birthday, Panginoon. Kayo po ang magpala sa kanya. Ngayon po, birthday ni Tita Charit, ni Lola Charit. Kayo po ang mag-bless din sa kanya, Lord God. Ganun din kay Pastor Cled. Bukas, Panginoon, birthday niya. Kayo rin po ang mag-bless sa kanya, sa kanyang review, sa kanyang graduation. Kayo po magpala. Ganun din kay Tina, Lord God, sa kanyang pamilya. Ganun din kay KD, Lord. Pagpalain niyo po sila. Lahat po na may birthday ng October, Lord. Pagpalain niyo po lahat po ng desire ng puso nila. Ibigay niyo po, Panginoon, sa birthday nila, Panginoon. We also pray, Panginoon, sa Los Angeles campus. Salamat, Panginoon. At napakaganda nung nangyari ng Sunday kung saan nagtipon-tipon ng iba't ibang simbahan. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan nyo, pinopromote nyo, Panginoon, ang pagkakaisa sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po. We pray, Sister Faye, kindly lead us in praying for the Church of the Nazarene. Thank you. Lord, we lift up to you, God, the Church of the Nazarene, starting from our General Superintendents, Busick, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniels, and Sarmiento, along with our District Superintendent, Mark Lehman. We also pray for the LA District Advisory Board. Lord, we pray for these people, God, that you would just give them wisdom, Lord. I pray, Lord, and oversight, God, as they manage, Lord, yung buong Church of the Nazarene. Panginoon, give them strength that comes from you, Lord. Bless their families, give them good health, Lord, and keep them safe. We also pray for our local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Gurley, Rachel, and Tita LV, and our La Filnas pastoral staff, PJ, PN, PBPR, and PQ, Panginoon. We pray, God, for the leaders of our church. We pray, Panginoon, that you would refresh them as they refresh others, Lord. May your anointing, your wisdom be upon them. Give them good health, Lord. And we pray, God, that you would protect them and their loved ones, God, from any schemes of the enemy, Panginoon. We also pray for the other congregations, starting from the English congregation, Pastor Josue and Bella Tequila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, the Spanish congregation, Juan and Lina Fajardo, and Gladys Rosales, the South Korean congregation, Kisun Lee, and
Moon Yu Lee, North Korean Jongwon Lee, Haesuk Lee. We also pray for the MTB staff, Star and Curtis, the New Covenant Academy, and also the Filipino Nazarene churches, God, the pastors, Pastor Det, Pastor Sonny, Pastor Dondi, Lord. We lift these people unto you, Lord. We pray, Panginoon, that you would also bless them, God. We pray, God, that you would give them also wisdom and yung kalakasan, Panginoon, nanggagaling sa iyo, Lord. We also pray that you would bless yung mga lahat ng congregation, God, dito sa LA District, Panginoon. We also pray for protection sa aming campus, Lord, all week round, Lord, from Monday to Sunday, God, sa mga estudyante, Lord, na nag-aaral doon. We pray that you would send your angels to guard them. Ganun din, God, sa Saturday, sa preparation for Sunday, and even sa aming pananambahan, Panginoon, na wala pong anumang harm or gawa ng kaaway, Panginoon, ang maghari po doon, na yung presensya mo, Panginoon, ay mararamdaman talaga sa bawat congregation, God. At ikaw po ang maitataas, Lord, sa bawat pananambahan, Lord. We also pray for growth. We pray for greater fruitfulness, Lord. We pray that you would bring in the harvest, God, sa bawat simbahan. We pray for more workers, Lord, din sa mga congregation na to, Lord, lalo na po sa congregation namin, God. We pray for unity, Lord, and we pray for na we would stay focused, God, sa mission na pinapagawa mo po sa amin. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Sister Faith. Thank you, Lord. Father, we come to you tonight, Lord, lifting up to you all these prayer requests. Father, we pray for Eileen for peace of mind, whatever she's going through right now. Father God, we pray and lift up to you whatever burdens her. God, we pray that you will just give her peace of mind, Lord. May you just surround her with your angels, oh God. Father, we pray for Evangs for his field trip, that you will give him, Lord, safety. May he would have fun and enjoyment, oh Lord. Father, we pray for Faith, that she will be able, oh God, to sleep well. And Lord, we pray that you will just heal that itchy belly in Jesus' name. Thank you so much, Lord, for Kuya Alvin. He's not feeling well right now po. And Lord, we pray for his bladder surgery on November 14th. Father, we pray, even right now, we declare that, Lord, your full restoration and healing, oh God, to just come upon his body. We pray that all the doctors and staff that will be working upon his surgery, Lord, we pray that you will give them wisdom and in everything will be smooth and well for his surgery. God, we pray for the property management, property manager's health, for Abby, for Rochelle, for May and Carol. We lift them up to you, Lord. We pray for Tita Malen as well as Diane. We pray, Lord, that you will give them, Lord, the strength that they need. May you just, Lord, give them supernatural favor and protection, and Lord, supernatural health, Lord God. We know the stress, but Lord, we pray that you will just help your people, oh God, that they will be able, oh Lord, to do the things that they have to do. We pray that you will prosper, God, all the works of their hands, whatever they are doing. God, we pray that you will strengthen them, that you will be with them, and you will always guide them, oh God. Lord, thank you so much even for the eye problem of, Lord, hindi ko po mabasa, but I pray for this sister, whatever she is going through right now, in Jesus' name, Lord, I just declare healing in the name of Jesus. For how you have made the blind man to see, Father, the same power that is in us right now is with us. And so that is our declaration that sister, or for Ate Bing, that she will be, she will have that healing in her eye problem. Lord, we pray for the Philippines, oh God, for all these earthquakes and corruptions that is being Lord, yung problema ng aming bansa. Panginoon, tulungan mo po ang aming bansa na makalaya sa korupsyon.
Father, if this be a wake-up call, God, for all the Filipinos, for all the, Lord, we pray and we repent in behalf of our nation, for all the idolatry, for all the foolishness, and for all the things that our nation is suffering from. Father, we ask for forgiveness, God. Father, you've said in your word that if my people who are called by your name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and heal their land. God, our country needs healing, Lord. Have mercy, Father. We pray for those who are suffering. We pray, oh God, for mercy. We pray, oh Lord, for your hand to just lift our country out of this catastrophe that is, Lord, na nararanasan, Panginoon, ng aming bansa. Lord, salamat po sa aming panalangin na tunay nga, Panginoon. Kayo po ang aming tinatawagan. Kayo ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, wala pong mahirap sa inyo. Father, we pray for Kuya Arthur for his chronic disc ailment. Father, we pray and we command healing to come upon his body. Spirit, soul, and body be healed in Jesus' name. Father, we are just reinforcing, Lord, the victory that you have won 2,000 years ago. And Lord, as your people, we declare your word over your people, healing to be upon Kuya Arthur right now. Thank you, Lord, for the healing in Jesus' name. And Father, we thank you even for Faith and Angeli for their pregnancy. God, these babies are blessings from you. And Lord, we pray that whatever you have started, Father, you will complete and you will be committed, O Lord, unto you for the completion of this pregnancy. Thank you, Lord. And Father, we pray for all our drivers' safety, that there will be no accident. Lord, especially those who are working at night, Father, we pray that you will send your holy angels to watch all your people driving at night, that there will be safety, that there will be no untoward incident or accident in Jesus' name. We pray, Lord, for the Hollywood housing managers and tenants, that no untoward incident, that there will be safety, Lord, sa lahat, Panginoon. Yes, Father, we lift up to you the Hollywood housing management. We pray that you will bless the tenants, that you will bless, Lord, all the staff and the workers working, Lord, for those who needs healing, for those who needs provision, and for those who needs salvation and deliverance, Father, we lift them up. Everyone who are in the Hollywood housing right now, in the name of Jesus, we pray that your peace and joy will just flood, Lord God, this housing. Thank you so much for how you are using this housing, Lord, to just bless your people. And we want to bless the people that you are using mightily. We speak blessing, abundance, and grace to be upon them. Thank you, Lord. Father, we pray for Jairel, for Vilma, for Daddy Tony, for healing. Father, whatever they are going through right now, in Jesus' name, we declare your healing to be upon your people. God, we pray for Abby, for Tessie Laureano, for healing. Oh God, we come upon you tonight and we call upon your name. Father, you have said that as we call, God, you will answer whatever would be the concern. Father, our prayers are not limited by time, or not limited by distance, because, Lord, we know and we trust that our prayers, oh Lord, is being delivered unto your very presence. And Father, even right now, we thank you for the healing for Abby, and even for Tess Laureano. Lord, we pray for Josie Destura, for the mild stroke, and we command that body, that weakness, that paralysis, in Jesus' name, be restored. Thank you, Lord. And we pray for Alvin Andrada for his appendicitis. We pray for healing, Lord, to come upon him as well. We pray for Braille for his skin problem. Father, we pray and we command his body, Lord, to just function well, Lord, na Panginoon, itong skin problem na ito ay mawala in Jesus' name. Father, we pray for Jaden Marquez, for he is suffering for mental health. Father, right now we come against any spirit of depression, any spirit of mental problem. Father, you have come that your people will be able, that we would have, you have come that we may have it to the full. Lord, yung healing kasama dyan, Panginoon, spirit, soul, and body, healing in the name of Jesus. And even right now, God, we thank you for Jaden Makaka, Lord, that she will be delivered from this mental health.
that her mental status will be in its natural state. It will be well in Jesus' name. Father, we pray for Susan and Patrick Noel that they will be able to walk, strengthen those legs. Oh God, we command those legs in Jesus' name to function as mag-function yan, Panginoon, nang naaayon sa purpose mo, oh God. And so whatever sickness na, Lord, nagkakaroon ng problema in the name of Jesus, we rebuke it in Jesus' name. Father, we pray for Besad, for Pastor Sunday, for Rachel Capulong, for cancer, Father. In your name you have healed. Lord, you are by your stripes, your people are healed, and this is our declaration, Father God. Lord, maraming salamat that you have given, Lord, your Son, Jesus Christ, that we will be able to overcome. And Lord, thank you so much for all these prayer requests that has been declared tonight. We thank you, Lord, for the answers. And even right now, Panginoon, tinatanggap na po namin ang kagalingan na nanggagaling sa inyo. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah, patuloy po kami sa panalangin. At ito pong inilalapit po namin yung mga connecting event, programs, projects, evangelism, discipleship, and mission, Lord. October 26 and 25, Pastor Appreciation Day. Lord, nilalapit po namin ang yung mga pastor, Lord. Makita po sa amin yung appreciation namin, Lord, sa kanila na tunay nga po na karapat-dapat po namin silang papurihan at pasalamatan sa kanilang mga buhay, Panginoon, kung paano sila ginagamit mo, Panginoon, upang kami ay pangunahan, Panginoon, hindi lamang po sa daily life namin, kundi sa aming spiritual life, Lord. Ay malaking pong bagay yung nagagawa nila, Panginoon, sa amin, Lord. Salamat po sa mga pastor namin, Panginoon, na patuloy mong binibigyan ng kalakasan, lalo na po sa kanilang buhay spiritual, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, pangunahan mo po sila sa araw-araw ng kanilang buhay. May mga karamdaman, Lord, kagalingan po, Panginoon, ang hinihiling namin sa iyo, Panginoon. At i-bless mo rin po sila, i-provide mo rin po ang lahat ng kanilang pangangailangan, pati na po ang pag-iingat sa kanila sa araw-araw, Lord. Ganon din po sa November 14, 2025, Alam Night, Lord, Friday. Lord, nadalangin din po namin yung mga kabataan at mga magsisidalo, Panginoon, sa event na ito, Panginoon. Lord, pangunahan mo nga po sila, Panginoon, at bigyan mo po sila ng alab sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, at sa pagpapagamit sa iyo, Panginoon, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanila, Panginoon, sa 21st week of the month, Lord, during my Adab Night, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga patuloy mong ginagamit dito sa Alab Night na ito, Panginoon. Ganoon din po sa Worker Appreciation Night sa November 21. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa gawain ito. Sa Workers Appreciation, Lord, nakita po namin lahat, Panginoon, ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy mong ginagamit dahil sa biyaya at tulong mo, Panginoon, dahil hindi po namin ito magagawa bilang pangunahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Ngayon pa naman po, pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon. Lord, ganun din po yung Busilak Overnight, Friday and Saturday sa November 28 and 29, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, sabi nga po ay kailangan din po namin kumisan yung bonding ng mga Busilak, Panginoon. Kwentuhan, Panginoon, sharing, Lord. Salamat po, ngayon pa lamang po pinasasalamatan na po namin ang event na ito at dalangin po namin na marami pong makasama, Lord, sa event na ito at ngayon pa lamang po pinasasalamatan na po namin ang gagawin mo at ginagawa mo pa po sa lahat ng Busilak, Panginoon, Lord. At ganoon din po, Alam Night ulit, Lord, sa December 5, Lord. Ikaw pa rin po, Panginoon, ang siyang mapapurihan, maagtaas, at ikaw po ang manguna, Panginoon, sa lahat ng gagamitin mo sa alam na ito, Lord.
Nawa po, ang dalangin po namin, mag-alab po muli at muli po, Panginoon, sa iyong gawain ng mga patuloy mong ginagamit dito, Panginoon. Yun din po ang workers team building, part 2. Wala pa pong date, Lord. Ikaw po, Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang may alam ng lahat, Panginoon. Kung kailan man po ito matutuloy, Lord, ikaw po ang manguna sa lahat ng gagamitin mo, pati na po sa mga pastor na mangunguna dito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga event na ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na hindi po ang taong maitaas, kundi ikaw po, Panginoon, lalo na po sa mga buhay, Panginoon namin, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Panginoon, tinataas po namin ang aming simbahan sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang may akda nito. Kayo rin po, Panginoon, na nangunguna sa amin. Dalayan ko, Panginoon, na magkaroon po ng mga paghingi ng tawad, pagbibigay ng pagpapatawad, pagkakasundo-sundo. Dalayan ko, Panginoon, na kayo po ang mag-heal, Panginoon, sa bawat isa, sa mga nakasakit, sa mga nasasaktan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ibalik niyo po yung dating sigla na meron kami, yung saya, galak, excitement sa paglilingkod sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, ng pagkakaisa na isang kultura lamang ang mamayani. Yan ay yung Jesus culture ng simbahan, kung saan lahat ay nanggagaling sa Biblia ang aming ipapatupad, Panginoon. Patuloy niyo pong anihan at pagpalain ang aming simbahan. Dalangin po namin na patuloy niyo kaming gamitin sa misyon, sa church planting, sa pagtaguyod ng mga Bible study groups, paglago tuwing linggo, pagsama ng mga tao at kaluluwa para manampalataya sa inyo. Gamitin niyo kami, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na manalo o mamayani ang mga plano ng kaaway. Kaya dalangin ko, Panginoon, at sinasaway ko po, Panginoon, ang Espiritu, Panginoon, ng divisiveness, mga plano ng kaaway sa amin. Alam niyo po, Panginoon, na hindi yan ang palak niyo sa simbahan na to. Kami po ay gagamitin niyo para sa inyong kalawalhatian. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Yeah. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Muli, Panginoon, ikaw ang aming binibigyan lahat ng papuri, pasalamat sa mga kasagutan na ipinagkaloob mo na, Panginoon, at ipagkakaloob mo pa sa aming mga dalangin. Sa aming pamamahinga, ayan mo nga, Panginoon, yung pagpapala, igawad mo sa bawat isa at sa bawat pamilya na aming kinabibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 Buksan na po natin ang ating mga bintana at tayo mag-picture-picture na. Ayan. Hi, Bangs. Matulog ka. Mukhang excited ka sa... Naalala ko nung grade school ako, ganyan ako eh. Hindi ako nakakatulog eh. Kaya pagdating nung mismong ano na, antok na ako. Ayan. First time ni Ebangs eh. Ayan, naisa natin. Okay, dogs. At the count of three, 1, 2, 3, and smile. Okay, we'll see you on Friday. God bless you. And sa mga pastor natin, ingat kayo at enjoy your Salamat po. Salamat po. honeymoon. Good night. Good night, Ebang. Good night po. God bless. Bye-bye. Bless si Chipaps. Happy birthday po. Happy Thank you po. birthday.